Nagbabalik po unang balita, dalawang lalaki ang nang-hold up sa isang pampaserong bus sa EDSA Makati. Napatay ang isa sa mga suspect matapos po makaengkwentro ang isang pulis na pasero pala sa bus. Darito ang report ni Jay Sambale. Nakahinto sa bus stop ang papaserong bus na ito nang abutan ng GMA News pasado alas 11 kagabi. Nakahandusay pa ang duguan at wala ng buhay na suspect ng robbery hold-up na kinilalang si Carlo Barcelon. Binabagtas ng aircon bus na biyaheng alabang Navotas ang EDSA southbound nang dalawang lalaki ang pumara at sumakay sa EDSA Guadalupe sa Makati City. Wala pang 10 metro mula sa sinakyan ng dalawang huling pasero. Nagdeklara na sila ng hold-up. Na-hold up po kami dito ng dalawang tao. Ang di alam ng mga suspect, ang isa sa mga pasahero ay si SPO2 Herbert Bailon ng Marikina Police na papauwi na sana. Buo ang loob ng pulis dahil ito na raw ang ikatlong beses na may nakaengkwentro siyang mga hold-upper habang nakasakay sa pampaserong sasakyan. Tinutukan na niya ako ng 38 niya, lumaban na ako. Yung isang nasa harapan, pumutok din yun. Siya na lang ang pinansalan ko, itong kasamahan niya, para di ako samahan. Naging wakas dito na hindi naman in-expect. Ginampanan ko lang yung trabaho ko bilang alagad ng batas. Ang mga sakay ng bus, nabigla sa nangyari. Tinutukan ako. Gusto mo bang putukan kita, akin na yung cellphone mo? Tapos ako naman, pagbigay ko ng cellphone, umaksyon na agad si sir. Na-recover sa crime scene ang ginamit ng kalibre 38 ng napatay na suspect. Asa ngayon hindi pa natin ma-determine. Para sa unang balita, Jay Sabale reporting. Nakunan po ng CCTV ang panloloob ng isang lalaki sa comedy bar sa Tomas Morato, Quezon City. Paniwala ng may-ari posibleng kasabwat ng suspect ang mga gwardya ng bar. Narito ang report ni Micaela Papa. Sa kuha ng CCTV, kitang-kita kung paano binuksan ng lalaki ang lock ng comedy bar sa Tomas Morato, Quezon City, gamit ang isang umanong false key. Nangyari ang insidente alas 6 ng umaga kahapon. Diretso ang kawatan sa cash register kung saan hinalughog muna nito ang ilang envelope at kinuha na ang isang laptop. Pagkatapos nito, ang cash register na ang tinutukan. Nang di mabuksan sa pamamagitan ng gunting, umalis ang lalaki at bumalik din na may mas malaking bakal na pambukas. Ngunit pati ito, di kinaya ang kahadeyero. Kaya sumuko na si kuya at tahimik na lang tumakas. Ayon sa may-ari, alas 4 ng umaga nagsasara ang comedy bar. Kaya bagaman maliwanag na, patay na oras talaga ang alas 6 ng umaga. Gayunpaman, naniniwala siyang kadikit ng mga security guard sa compound ang suspect. Baka inside job or di ba, kilala rin ng mga taga rito yung pumasok dahil dapat may yung security, yung visibility dapat nandito eh. Kung nandito siya talaga, kung nagbabantay, then hindi siguro mangyayari yan. Mabuti na lang daw at nagkabit siya ng CCTV. Bihira raw kasi siyang nasa bar kaya binabantayan na lang niya ang live CCTV feed sa kanyang iPhone. Dahil kitang-kita ang mukha ng suspect sa video, kaunting panahon na lang daw ang kakailanganin bago siya matunton ng mga pulis. Papayo ko lang sa mga sa mga ganyang mga comedy bar, so mga establishment na maglagay sila ng CCTV camera. Tulad ng kasi malaking bagay din yun sa investigasyon gagawin. Ito ang unang balita mula sa Quezon City. Micaela Papa reporting. Kampanya sa Bataan para suportahan ng kanilang kababayang American Idol contestant na si Jessica Sanchez lalong tumitindi. Sa event na inorganisa ng isang department store sa Balanga, hinikayat ng mga host ang mga dumalo. Sasabihan po ang kanilang mga kamag-anak sa Amerika na iboto si Jessica sa talent search. Palakpakan tayo para kay Jessica Sanchez! Hoy guys, dapat nakita yung kamay mo mga palakpak. Proud na proud daw ang mga taga-Bataan dahil kababayan nilang isa sa mga pinakamagaling na contestant sa talent search. Pasok sa top 6 si Jessica matapos niya makaligtas sa elimination last week. Umpisa pa lang yan ang ating chikahan, so stay tuned. Rhea? Salamat, Luan. Ilang bagong college graduate ang binigyang parangal ng GMA Network Excellence Awards. Tumanggap din ng panibagong parangal para sa environmental heroism si Igan Arnold Clavio. Narito ang report.
natatanging college graduates ang pinarangalan ngayong taon ng GMA Network Excellence Awards. Sa UP din naman, iginawad ang parangal kina Ranel Ramche na nagtapos ang kursong Bachelor of Arts in Broadcast Communication, Princess Rosal Ubongin ng BA Communication Research at Maria Jorica Pamintuan ng BA Journalism. Pinarangalan din sa Angeles University Foundation sa Pampanga ang BA Communication graduate na si Ryan James Marinla, habang si James Patrick Yabot ng Bachelor of Science in Electronics and Communications Engineering ang kinilala mula sa Don Bosco Technical School. So ito'y ating paraan una to encourage the young people to excel at palangalawa, this is our way to contribute naman to the growth of the industry by lauding yung mga exceptional emerging practitioners natin. Kabilang ang GMA News anchor na si Arnold Clavio sa mga ginawaran ng Father Neri Sator Awards for Environmental Heroism ngayong taon. Kinikilala sa parangal ang mga individual, grupo at kumpanyang may malaking kontribusyon sa pagprotekta sa kalikasan at paglaban sa epekto ng climate change. Pagpupugay rin ito sa sakripisyo para sa kalikasan ng environment advocate na si Father Neri Sator na napaslang sa ambush sa Bukidnon noong 1991. Mahalaga to kasi it reminds me dun sa mahalagang role ng media sa environment protection. Hindi lang siya parangal sa tingin ko kundi isang mabigat na responsibilidad para mas maproteksyonan pa ang environment natin. Para sa unang balita, Marizo Mali reporting. At ang hirit namin mamaya, pamamaril sa Cebu City, 4 ang sugatan. At sa unang chika, Lady Gaga pinagkaguluhan sa kanyang pagdalaw sa South Korea. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Ay!